Anang nandun. Tulad pa rin ako ng dati. Makasarili pa rin. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo ako makonsensya? Sira ka talaga. Ano bang ginagawa mo? Ikot kala na tayo'y magkatuluyan. Tuluyan na nawalan ng tiwala sa inyo si Miss Anna. At yung snail naman na si Cindy, nabubuhay ngayon na parang isang zombie. At ang ginagawa mo naman ngayon, Director, ay saktan si Cindy. Saktan si Anna. Akala ko, napilitan ka lang na pakisamahan siya. Pero parang, naging masaya ka rin kahit papano. Sabihin mo sa akin, si Cindy ba ang dahilan? Kaya ka nagbago? Kaya ka nagbago? Kaya ka nagbago? Si Cindy ba talaga ang dahilan? Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong epekto sa akin? Makauwi na nga. Teka. Paano naman si Ana? Pero, hindi na kaya ng konsensya kung makita siyang malungkot. Hindi ako makapaniwala nga isang katulad ko. Walang mauyan na yun. Hanson, magkita tayo after 10 minutes. Sir, gusto mo sali ka sa triathlon? Kasi ang dami mong ginagawa pero hindi ka napapagod. Akala mo lang yun. Kapag kasama ko si Cindy, si Ana ang iniisip ko. Pero ngayon kasama ko si Ana, yung snail ang iniisip ko. Sabi ko nga ganyan talaga. Mahirap talagang magtutay. Good luck na lang, sir. Assistant kita. Imbis na pagaanin mo ang loob ko, lalo mo pang pinabibigat. Kasalanan ko. Dapat noon palang tinaboy ko ng snail na yun eh. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko ngayon. Director, sa palagay ko, hindi naman po tama na ibuntun nyo kay Cindy ang lahat ng sisi. Di ba? Nung gabing sinabi niyong bumalik siya sa Jangmo Island, inimpake niya kaagad ang mga gamit niya. Alam niyo bang dahil doon, kinabukasan dinala siya sa ospital dahil muntik na siyang makuna? Ano ka mo? Muntik na siyang makunan? Magsisiyar lang po ako. Huwag kang tumakas! Hanson! Sabihin mo kung ano nangyari. Nangyari kanino? Ano nangyari sa kanya? Kanino nga, sir? Sa baby o kay Cindy? Ano nangyari kay Cindy? Aba, tama ba yun? Sir, kailan ka ba natutong mag-alala para sa kanya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Sasabihin ko sana sa inyo, pero nakiusap yung snail na ilihim ko raw. Sabi niya, marami na raw siyang atraso sa inyo. Dahil daw sa kanya, nasaktan kayong dalawa ni Miss Anna. Gusto raw niya makabawi kahit papano. Oo, nakakaawa rin si Miss Anna. Pero hindi ko talaga maintindihan ang snail na yun. Sobrang bait, naiinis tuloy ako. Tama na yan. Uwi na tayo. Teka sir. Seryoso ba kayo? Sir! Tatawagan ko po agad si chairman para ipaalam sa kanya magandang balita. Teka. Huwag mong gawin yan. Ha? Ayoko malaman nila. Pupuslit ako para makita ko si Cindy. Please, sir. Maawa naman po kayo sa akin. Gusto ko pa magtrabaho sa kumpanya nyo. Hindi ba? Alam niyong galit sa inyong lola nyo? Sabi niya, kung ipagpipilitan ninyong relasyon nyo kay Miss Anna, kahit kailan, hindi na kayo pwedeng tumapak sa mansyon ng mga G. Tapos ngayon, gusto niyong tulungan ko kayong pumuslit sa inyo para makita niyo ang cute na snail na yon? Sir,
Kapag nalaman ng lola niyo ang tungkol dito, bukas, tapos na ako, siguradong sisisantihin agad ako ni Chairman. Pag di ka tumulong, ako ang sisisanti sa'yo. Sige. Oh, pero, Director, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero malinaw po yung sinabi ni Chairman. Sabi niya, ayos lang, magkakaroon na ako ngayon ng apo sa tuhod. Mamahalin ko siya, taalagaan ko siya mabuti hanggang sa lumaki siya. Iisipin ko na lang na hindi ako nagkaroon ng traidor na apong Steven ang pangalan. Kita niyo, nakakatakot siya. Isa pa, hindi ka pwedeng umuwi. Naglagay ng mga patibong doon si Chairman Wanda. Hindi ka na makakalabas doon ng buhay. Bukod doon, pinalitan din po ni Chairman lahat ng lock at mga lock combination kaya imposibleng makapasok kayo. Nagpalagay din po siya ng camera sa bawat pinto sa mansyon. Alam niyo ba yun, Director? Kaya dapat tulungan mo ko. Alam mo yung bagong lock combination, hindi ba? At meron ka rin mga susi. Tama ako, hindi ba? Okay. Sir, payag na ako. Pero meron akong kondisyon. Babayaran mo ako by the second, okay? Deal. Yes. Oh. Uy, tara na. Sinabi ko na sa guard na patayin yung alarm sa loob ng 10 minuto. Kaya kailangan magmadali tayo. Pero may problema pa tayo. Hindi pwedeng patayin yung 2 camera sa main entrance. Kaya naman, sir, inisip ko kung saan ka po pwedeng pumasok kung hindi nakikita ng camera. Okay lang ba sa yung umakyat sa pader? Okay lang. Sige. Anson! Ha? Ay, ano ba naman kayo? Oo na. Yan. Ano mong kailangan yung pag-usapan ng ganitong oras, ha? Importante ba yan? Opo, pasensya na po. Ganito po kasi, pinapunta ko rito ni Chairman para magbigay ng report tungkol sa party niya. Anson! Ha? Ba, nandito Opo. ka na. Pasensya na kung naabala kita. Pupunta lang ako sa kusina. Hintayin mo ako rin sa sala, Opo. ha? Mami. Ano ka ba? Hmm? Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Muntik na ako atakihin sa puso dahil sa iyo. Sorry po, Mami. Puso ko. Sa susunod na pupunta ka, wag hating gabi. Nakuha mo? May attitude? Ang sama ng mga ginawa ko kay Cindy. Galit kaya siya pag nakita niya ako. Steven, bakit natatakot ka? Anak ko rin ang batang dinadala niya. Kaya normal lang na mag-alala ako. Okay lang, okay lang.
Nagugulat siya pag nakita niya ako.